تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Alhamdulillah, unang-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil tayo'y ginabayan po niya sa tunay na pananampalatayang Islam. Kung hindi po tayo binigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi natin makakamit ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang makakapagbigay ng patnubay at gabay maliban lamang sa Kanya. Ang isipin po natin, may mga naikuwento na mga propeta mismo at mga sugo na mayroon silang mga pamilya na hindi po nagabayan. Hindi po tumanggap sa pananampalatayang Islam. Kahit na sabihin po natin na tatay po na yung propeta at sugo. Asawa niya yung propeta at sugo. Tulad po ni Lot alayhi salam, tulad po ni Nuh alayhi salam, yung mga asawa po nila hindi po tumanggap ng pananampalatayang Islam. Pati yung mga anak nila hindi rin tumanggap ng pananampalatayang Islam. So ito yung patunay po natin na walang nagbigay ng gabay sa atin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nangyari po ito sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nang malapit na mamamatay ang kanyang tito po, at siyempre dahil sa kanyang malasakit sa kanyang tito, iniling niya sa kanya na banggitin niya yung la ilaha illallah o tanggapin niya ang pananampalatayang Islam para masaksiyan po niya na siya ay tumanggap ng pananampalatayang Islam. At nang makita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumbaga gusto-gusto niya na magabayan ng kanyang tito, doon po ibinaba yung talata na kung saan sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Muhammad, katotohanan, yaong gusto-gusto mong mapatnubayan at magabayan. Siyempre, tito mo yan. Tayo, ganun din tayo. Kung magulang po natin, o kapatid natin, o mga anak natin, o mga kamag-anak natin, siyempre gusto natin po rin sila magabayan at mapatnubayan. Kaya sabi po ng Allah, yung gusto mong mapatnubayan at magabayan, hindi mo yan mabibigyan ng patnubay at gabay maliban lamang kung pagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay. Kaya tayo po, masyerte at mapalad po tayo. Madali po natin tinanggap ang pananampalatayang Islam. Kaya iniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging matatag po tayo sa Islam. At dito po tayo kumbaga bawian ng buhay sa oras na tayo ay kumbaga bawian ng buhay. Opo. Dahil yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mamuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa hanggang makarating sa atin ang kamatayan, nakasama po natin ang ating gabay at patnubay. Ang ibig sabihin, yung ating pagiging isang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. May isang talata na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na wag niyong hayaan na kayo bawian ng buhay na hindi kayo kabilang sa tinatawag na mga Muslim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At wag niyong hayaan na kayo mamamatay na hindi po kabilang sa mga Muslim. So ibig sabihin, ang gusto ng tagapaglikha, maging matatag po tayo. Manatili po tayo sa ating pinanghawakan o pinasukan na pananampalatayang Islam. Nang sa ganun, ay pagdating natin po sa kabilang buhay, sigurado na tayo ay tatanggapin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata wa antum azwajukum tuhbarun. Silang mga naniwala sa Allah, tinanggap nila ang kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naniwala sila kay Allah.
Sinaksihan po nila na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu muslimin. At sila ay kumbaga nagpasakop sa Islam. Sila ay naging Muslim. Sila ay nag-Muslim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa kabilang buhay, sasabihin sa kanila, udkhulul jannah wa antum azwajukum tukhbarun. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong naniwala sa Kanya at nag-Muslim po sila at namuhay silang Muslim hanggang sa namatay silang Muslim na magsipasok kayo sa paraiso. Si mismo ang Allah ang nagsabi na magsipasok kayo sa paraiso. Ibig sabihin, ito yung ganap, tunay na kaligtasan ng bawat tao na maging isa siyang Muslim. Kaya minsan pag ito ay sinasagot namin sa mga nagtatanong, ano po ba talagang kaligtasan? Pag sinabi namin, kung naghangad po tayo ng kaligtasan ay mag-Muslim po tayo at isabay po natin ang Islam. Nakakapag-react po sila kasi inisip nila lumalabas na kapag hindi kami nag-Muslim, hindi kami maliligtas. Ang nagsabi po ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po tayo maliligtas kapag hindi tayo nagpasakop sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Kaya mapalad po tayo dahil siyempre pinatnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po yung sinabi ng Allah, magsipasok kayo sa paraiso kasama ang inyong mga kauri sa pananampalatayang Islam. Kaya kung ang asawa mo, kung mga anak mo, kung ang mga magulang mo ay yumakap din sa Islam, maging kauri po natin sa pananampalatayang Islam, tayo pang inutusan ng Allah na lahat papasok sa paraiso na may kaligayahan at kasiyahan. Sa madaling sabi, kung ang ating asawa, kung ating magulang, ating mga anak, hindi natin kauri sa pananampalatayang Islam, sigurado na maghiwalay po tayo doon. Tayo lang papasok sa paraiso, saan sila papasok? Wala pong ibang mapapasukan kapag hindi tayo nakapasok sa paraiso, kundi ang impyerno po. Na ang impyerno, ito yung paparusahan ng mga tao na walang hanggang kaparusahan po. Kaya iniling natin po sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay matatagpo sa Islam, maging matatag, at dito po tayo bayo ng buhay. Okay. Ngayon po ang aking bibigyan ng maikling, kumbaga, paliwanag sa maikling oras na ito, ay patungkol po sa kabilang dun sa naon natin, kumbaga, na pag-usapan. Mga paniniwala o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kung matatandaan po natin, na pag-usapan po natin yung paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, napag-usapan po natin yung paniniwala sa kaniyang mga anghel. Napag-usapan po natin yung kaniyang mga paniniwala sa tinatawag na mga kasulatan, na mga original na kasulatan. Kung may mga nagsilabas na mga kasulatan na hindi po mismo yung ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit po, masasabi natin, hindi po ito mula sa Allah, kundi ito ay mula sa katulad nating tao. Gawa-gawa, kumbaga. Opo, okay. May pangapat po na paniniwala ng mga Muslim o mga mananampalataya. Pangapat po ay ang paniniwala sa tinatawag na warusuli. Ibig sabihin, ang mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sugo po na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami. Napakarami. Sa Quran po ay mayroong binanggit sa banal na Quran na 25 na mga pangalan. 25 na mga pangalan ng mga propeta at mga sugo. Tandaan po natin, huwag natin kaligtaan, itong mga propeta at mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit po sa banal na Quran, sila yung sinasabi po natin na mga piling tao dahil mga sugo sila at mga propeta. At silang lahat ay lahat po mga ganap na Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagtataka minsan yung mga kausap po natin kapag nabanggit natin na lahat ng mga propeta at mga sugo ay mga piling tao at mga Muslim na sila. Kasama ron si Jesus. Kaya yung iba nakakapag-react agad. Paano nangyari na si Jesus ba ay Muslim? Opo, kasi yun ang totoo po dahil si Jesus ay kabilang sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala ni isang sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi Muslim. Wala po tayong mababasa sa mga kasulatan na may sugo na hindi siya Muslim. Kasi ang kahulugan ng Muslim, sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil ang mga propeta, mga sugo, ay sumusunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila yung mga Muslim. At ang kanilang hawak-hawak at dala-dala na
relihiyon ay walang iba kundi ang Islam. Dahil walang nagsugo po sa kanila maliban lang kay Allah. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ibibigay na relihiyon na pananampalataya o batas maliban lamang sa Islam. Kaya uniform po ang mga propeta at mga sugo. Silang lahat ay mga Muslim at ang kanilang dala-dala na relihiyon ay pananampalatayang Islam. Pati si Jesus po, kaso lang nabago. Nung kapanahunan ni Jesus po, doon po natin makikita na talagang ang kanyang mga disipulo, mga tagasunod, ay kinikilala po siya bilang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ni isa sa kanilang sumamba. Kasi yun ang paniniwala nila na totoo na si propeta Jesus ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangyari lang nung lumipas ng panahon ng si inaakyat, subhanallah, saka na lang nagkaroon po ng kung saan ibang paniniwala. Na kung tutusin, hanggang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakahuliling sugod propeta ng Allah, na kung saan ang dala-dala niya rin ay pananampalatayang Islam. Parehas po sila. Nabago lang po yan sa may mga tao na kung saan binago po nila yung katuruan. Katulad ngayon, naniniwala po sila sa tinatawag na kanilang Biblia, na ito daw ay salita ng tunay na Diyos. Sa katunayan, ang tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga original na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at sugo. Si Jesus po ang ipinadala sa kanila, tinatawag na Al-Injil, Ebanghelyo. Hindi yung Biblia po. Opo. Dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nangawala ang mga original na kasulatan, kaya ipinahayag ang banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinalik ang mga naunang kasulatan na kasi mga nawala yun. Kaya dito po natin, kumbaga, mababasa sa tinatawag na banal na Quran. Kaya lahat ng mga tao, wala po silang dapat sundin na batas maliban lamang sa Islam, maliban lamang sa Quran. Kung may nagsasabi na hindi, yung kanilang pinangawakan, yun ang tama rin, yun ang kumbaga pinagutos, hindi. Banal na Quran lamang na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin sundin. Kasi ang Quran, ito'y pangkalahatan. Ito ay pinadala bilang ito ay gamot. Ito ay gamot at habag sa lahat ng mga tao. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Ipinahayag ang banal na Quran na kung saan ito ay gamot sa mga iba't ibang uri ng mga karamdaman sa puso, opo, at saka sa labas, kung ano mga masasama, ito'y gagamutan po niya. At gagawin niyang puro mabuti. At ito'y habag sa lahat ng mga tinatawag na sangkatauhan. Kaya kung sino man ang tumanggap sa banal na Quran at isabuhay niya ang banal na Quran, tiyak po na siya ay mapapabilang sa mga taong magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan po pagdating po sa kabilang buhay. Opo, okay. Yun ay pang-apat, ha? Paniwalan po natin ang mga sugo at mga propeta. At hindi po sila magkakaiba. Lahat po sila ay mamahalin natin, gagalangin po natin. Kaso lang, may mga panapanahon po sila kung saan sila ipinadala sa kanilang kapanahunan. At ang kapanahunan po nila, doon po nararapat na kung doon ka sa kanilang kapanahunan, ay susundin mo kung ano ang ipinarating at dala-dala ng propeta at sugo na ipinadala sa iyo. Tayo po ang ipinadala sa atin na huling sugo at propeta ay walang iba kundi si Muhammad. Kaya si Muhammad po, siya yung nararapat na bukod sa mamahalin po natin at gagalangin po natin, susundin po natin kung ano ang dala-dala ni na mensahe. Dahil hindi po magiging Muslim tayo na ganap, mananampalataya, kung hindi po natin sundin ang pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulitin natin po. Ang tungkulin natin po sa lahat ng mga propeta at mga sugo ay paniwalan po sila na ipinadala sila ng Allah at sugo sila ng Allah. Mamahalin natin po sila at gagalangin natin po sila. Pero pagdating sa mga pamamaraan ng mga pagsamba o mga gawain po, hindi po sila yung ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala nating susundin. Sino po? Nandyan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi po siya bago, hindi siya basta-basta.
Kaya nararapat po na aalamin natin kung ano ang mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsagawa sa mga iba't ibang mga pagsamba. Kailangan malaman po natin kasi hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsamba kundi naayon sa mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. So, ibig sabihin, bukod sa paniniwala natin sa mga propeta at mga sugo na mga nauna at si Muhammad, pero ang susundin po natin na pamamaraan ay ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo po, nung nagsyahada po tayo, nung tayo tumanggap ng Islam, di ba? Nagsaksi po tayo na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin, malibang kay Allah. At si Muhammad ay sinaksan po natin na huling sugat propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Hindi na sinama lahat ng mga propeta at mga sugo. Naniniwala lang tayo sa kanila, pero yung sa pamamaraan, si propeta pa rin ang ating susundin. Kaya ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Nandyan na si Muhammad na aming ginawang pinakamagandang halimbawa na inyong dapat sundin sa lahat ng mga pamamaraan. Kaya kung magdarasal po tayo, mag-aayon na po tayo, magsasagawa tayo ng umrah, magsasagawa ng hajj, lahat ng mga uri ng mga pagsamba natin gagawin, kinakailangan pa rin natin titingnan kung ano ang pamamaraan ng Propeta Muhammad nang gawin po niya yung isang pagsamba. Dahil kapag hindi po natin ginawa yung gawain na naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iti hindi tatanggapin ni Allah at ibabalik mo sa atin. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kung sino man ang gumawa ng mga pagsamba, mga gawain na hindi naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po tatanggapin at ibabalik sa kanya. Kaya ang pag-aaral po, paghanap ng kaalaman ay kailangan tuloy-tuloy yan. Kasama yan sa pag-aaralan po natin, aalamin po ang mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mayroon tinatanong, talambuhay, siratun nabi. Mga, kumbaga, kwento ng propeta ng siya'y, kumbaga, namuhay dito sa ibabaw ng lupa. Opo. So, ibig sabihin, ulitin natin po, ang pang-apat na paniniwala ay maniwala po tayo sa tinatawag na mga propeta at sugo. Okay, pang-lima, bibilisan ko po kasi mayroon akong natitira na 4 minutes kasi hanggang 30 minutes pala yung pag-aaral po sa Sunday. Ang pang-lima po ay maniwala po tayo sa tinatawag na kabilang buhay. Amantu bil yawmil akhir. Ibig sabihin, maniniwala po tayo na mayroon tayong kabilang buhay na kung saan inihintay niya tayo. At sigurado na doon tayo, kumbaga, tutungo. Lahat ng mga nilikat. Kaya sinasabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na paano kayo sumasalungat, paano kayo hindi naniniwala sa Allah na samantala dati-rati wala kayo sa mundo, tapos binigyan kayo ng buhay, ngayon naging tao kayo na muhay dito sa ibabaw ng lupat. At may darating na araw na babayin din ng buhay. At bubuhayin muli tayo sa kabilang buhay. At doon tayo po iipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma ahyakum thumma amwat. Ibig sabihin, pag dati-rati wala tayo, binigyan tayo ng buhay, namuhay tayo sa mundo, at namatay na tayo, at ipunin tayo sa wailay turjaon. Ibig sabihin, lahat tayo matutungo po sa tinatawag na kabilang buhay. Dapat po tayo maniwala na may kabilang buhay. Alam niyo po, ang kabilang buhay, doon po natin malalasapan yung ganap na katarungan. Yung ganap na, kumbaga, katarungan sa kabilang buhay. Hindi katulad dito sa mundo. Tingnan niyo sa mundo. May mga nagkukorte, kahit na si may katarungan, kahit si mananalo, pero hindi pa rin niya nakukuha yung, kumbaga, katarungan po niya, karapatan po niya. Minsan natatalo pa. Kasi may mga judge, may mga attorney na minsan may mga personal yan. Kahit na yung kanilang tauhan ay malinaw na nandadaya, tinutulungan pa rin nila. Bakit? Kasi siyempre mayroon silang personal. Di ba? Kaya hindi po lahat ng mga mabubuting tao ay nabibigyan ng biyaya. At hindi lahat ng mga taong mga masasama ay napaparusahan. Pag mayaman ka, malaki kang pamilya, nakagawa ka ng masama, hindi ka napaparusahan dahil siyempre hindi ka, sabi nga nila, kasya sa kulungan.
kasi malaking pamilya at mayaman. Ito yung mundo na minsan hindi mo makukuha yung katarungan. Pero kaya may kabilang buhay dahil doon po ibibigay ng Allah ang ganap na katarungan. Kasi ang magbibigay ng hatol, sino po? Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah ay wala siyang personal. Wala siyang personal na, okay, tulad ng attorney na may bibigay na pera at kukunin din. Wala pong personal. Ang tagapaglikha ang tunay na tagapagbigay ng lahat. Kaya magbibigay siya ng tamang o katarungan. Kaya si Allah ang tunay na makatarungan sa lahat. Kaya kung sino po yung nakakarapat dapat na sa paraiso, papasok sa paraiso. Sino yung karapat dapat papasok sa impyerno, papasok yan sa impyerno. Kaya may kabilang buhay dahil doon natin po malalasapan po, matitikman, matatamo ang ganap na makatarungan. At saka kung tayo po ay, kung walang kabilang buhay, paano? Ibig sabihin, nagsumika po tayo, sumamba sa Allah, naniwala kay Allah, pagkatapos pagdating sa kabilang buhay, walang paraiso. Samantala itong namuhay rito sa mundo na puro kalukuhan ang ginagawa, pagdating sa kabilang buhay, hindi mapaparusahan kasi walang impyerno. Kaya po may kabilang buhay, may paraiso at saka may impyerno para bigyan ng ganap ng mga resulta kung anong mga ginawa ng tao. Kaya ito yung paghahandaan po natin ng kabilang buhay. Dahil may araw tayo na tayo ay magsisibalik lahat sa kabilang buhay. Pang-anim po, dito ko natatapusin ay ang tinatawag na tadhana o nakatakda. Ito yung sinasabi. Na maniwala tayo sa wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Maniwala po tayo sa mga khair, mga mabubuti na mga nakatakda at mga masasama na mga nakatakda. Halimbawa, may nangyari sa atin. Okay, naksidente yung sasakyan. Kasama ka roon. Yung iba, muwari na nalumpo, o anong nangyari sa kanya, nasaktan. Yung iba, hindi. Ang mga ito, lahat po nakatakda. Ibig sabihin, tanggapin po natin dahil yun ang nakatagda para sa kanila. Ang nakatagda, isa ito sa tinitingnan sa isang mananampalataya kasi maraming na-failure po sa paniniwala sa nakatagda. Bakit? Kasi yung mga iba, may sinisisi. Kung hindi nito ginawa, hindi mangyari sa kanya. Kung hindi siya lumabas, hindi naman siya mamamatay. Hindi siya dyan mababaril. Di ba? Kung hindi niya ginawa, hindi siya matatanggal. Iyon po, kung tutusin po, ito yung mga nakatagda. Para po hindi magkaroon ng problema at magsisiyan, tanggapin natin kung anong mangyari, ito ay nakatagda sa atin. Masama man o mabuti. Opo, kasi yan ang dapat tinatanggap ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng, kumbaga nagsasabi na, hindi, parang yung bang pagsisisi, may sisinisi. Wala po yan sa pananampalataya Islam. So, tanggapin po natin kung anong mga nangyayari dahil yan ang nakatagda na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Para po maiwasan yung pagsasabi na may taong sinisisi po natin. Dahil sa kanyang ginawa, kaya nangyari po ito. So hindi po yan magaganap na tayo mananampalataya sa Allah kapag hindi natin tinatanggap ang mga nakatagda o mga, kumbaga, nangyayari sa ating pong, kumbaga, kapaligiran. Opo. O, ulitin natin po at 6 na pananampalataya sa Allah na kailangan maging matatag po tayo dyan. Paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga original na kasulatan at paniniwala sa kanyang mga propeta at sugo at paniniwala sa kabilang buhay at pang-anim, paniniwala sa tinatawag na mga nakatakda. Opo. So sana po mayroon tayong napulot na aral. Inshallah po ay sa susunod ating magiging paksa kasi ito dalawa pong kumbaga ating binibigyan ng maikling lecture. Mayroon sa kabila, opo, na mga ano rin, isang sabihin po natin na grupo rin, tapos sumasabay sila sa atin kapag ganitong oras. Opo, mga hindi nag-English sa amin, pero ano pa rin, nag-English sa ibang Islamic Center, pero nagre-request po sila na sumasali po sila sa ating programa. So ibig sabihin, hindi lang kayo po ang nakikinig ngayon, mayroon po sa kabila yan. Sana po ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa susunod ating maging paksa, kasi may request po sila, ay patungkol po sa tinatawag na mga ipinagbabawal sa isang mananampalataya na hindi dapat gawin. Na ang gumagawa rito ay mga hindi mga Muslim. Mayroon silang kumbaga request na yan ang ating maging paksa sa susunod na
Sandipot. Naway, mayroon tayong napulot na aral sa aking pong binagi sa inyo. Hanggang dito po lamang dahil mayroon akong ibang programa at maraming salamat sa inyo pong kumbaga pagkikinig at walang sawang pag-aati sa ating programa. Naway, tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ating mga oras. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullah khairan. Kung meron kayong katanungan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, unang-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil tayo'y ginabayan po niya sa tunay na pananampalatayang Islam. Kung hindi po tayo binigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi natin makakamit ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang makakapagbigay ng patnubay at gabay maliban lamang sa Kanya. Ang isipin po natin, may mga naikuwento na mga propeta mismo at mga sugo na mayroon silang mga pamilya na hindi po nagabayan. Hindi po tumanggap sa pananampalatayang Islam. Kahit nasabihin po natin na tatay po na yung propeta at sugo. Asawa niya yung propeta at sugo. Tulad po ni Lot alayhi salam, tulad po ni Nuh alayhi salam, yung mga asawa po nila hindi po tumanggap ng pananampalatayang Islam. Pati yung mga anak nila hindi rin tumanggap ng pananampalatayang Islam. So ito yung patunay po natin na walang nagbigay ng gabay sa atin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nangyari po ito sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang malapit na mamamatay ang kanyang tito po at siyempre dahil sa kanyang malasakit sa kanyang tito. Iniling niya sa kanya na banggitin niya yung la ilaha illallah o tanggapin niya ang pananampalatayang Islam para masaksiyan po niya na siya ay tumanggap ng pananampalatayang Islam. At nang makita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumbaga gusto-gusto niya na magabayan ng kanyang tito, doon po ibinaba yung talata na kung saan sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Muhammad, katotohanan, yaong gusto-gusto mong mapatnubayan at magabayan. Siyempre, tito mo yan. Tayo, ganun din tayo. Kung magulang po natin, o kapatid natin, o mga anak natin, o mga kamag-anak natin, siyempre, gusto natin po rin sila magabayan at mapatnubayan. Kaya sabi po ng Allah, yung gusto mong mapatnubayan at magabayan, hindi mo yan mabibigyan ng patnubay at gabay maliban lamang kung pagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay. Kaya tayo po, masyerte at mapalad po tayo. Madali po natin tinanggap ang pananampalatayang Islam. Kaya iniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging matatag po tayo sa Islam. At dito po tayo kumbaga bawian ng buhay sa oras na tayo ay kumbaga bawian ng buhay. Opo. Dahil yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa hanggang makarating sa atin ang kamatayan, nakasama po natin ang ating gabay at patnubay. Ang ibig sabihin, yung ating pagiging isang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. May isang talata na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na wag niyong hayaan na kayo bawian ng buhay na hindi kayo kabilang sa tinatawag na mga Muslim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At wag niyong hayaan na kayo mamamatay na hindi po kabilang sa mga Muslim. So ibig sabihin, ang gusto ng tagapaglikha, maging matatag po tayo. Manatili po tayo sa ating pinanghawakan o pinasukan na pananampalatayang Islam.
Nang sa ganun, ay pagdating natin po sa kabilang buhay, sigurado na tayo ay tatanggapin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata wa antum azwajukum tuhbarun. Silang mga naniwala sa Allah, tinanggap nila ang kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naniwala sila kay Allah. Sinaksiyan po nila na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu muslimin. At sila ay kumbaga nagpasakop sa Islam. Sila ay naging Muslim. Sila ay nag-Muslim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa kabilang buhay, sasabihin sa kanila, udkhulul jannah wa antum azwajukum tuhbarun. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong naniwala sa Kanya at nag-Muslim po sila at namuhay silang Muslim hanggang sa namatay silang Muslim na magsipasok kayo sa paraiso. Si mismo ang Allah ang nagsabi na magsipasok kayo sa paraiso. Ibig sabihin, ito yung ganap, tunay na kaligtasan ng bawat tao na maging isa siyang Muslim. Kaya minsan pag ito ay sinasagot namin sa mga nagtatanong, ano po ba talagang kaligtasan? Pag sinabi namin, kung naghangad po tayo ng kaligtasan ay mag-Muslim po tayo at isabay po natin ang Islam. Nakakapag-react po sila kasi inisip nila lumalabas na kapag hindi kami nag-Muslim, hindi kami maliligtas. Ang nagsabi po ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po tayo maliligtas kapag hindi tayo nagpasakop sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Kaya mapalad po tayo dahil siyempre pinatnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung sinabi ng Allah, magsipasok kayo sa paraiso, kasama ang inyong mga kauri sa pananampalatayang Islam. Kaya kung ang asawa mo, kung mga anak mo, kung ang mga magulang mo ay yumakap din sa Islam, maging kauri po natin sa pananampalatayang Islam, tayo pang inutusan ng Allah na lahat papasok sa paraiso, na may kaligayahan at kasiyahan. Sa madaling sabi, kung ang ating asawa, kung ating magulang, ating mga anak, hindi natin kauri sa pananampalatayang Islam, sigurado na maghiwalay po tayo doon. Tayo lang papasok sa paraiso, saan sila papasok? Wala pong ibang mapapasukan kapag hindi tayo nakapasok sa paraiso, kundi ang impyerno po. Na ang impyerno, ito yung paparusahan ng mga tao na walang hanggang kaparusahan po. Kaya iniling natin po sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay matatagpo sa Islam, maging matatag, at dito po tayo bayo ng buhay. Okay. Ngayon po ang aking bibigyan ng maikling, paliwanag sa maikling oras na ito, ay patungkol po sa kabilang dun sa naon natin kumbaga na pag-usapan. Mga paniniwala o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kung matatandaan po natin, na pag-usapan po natin yung paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, napag-usapan po natin yung paniniwala sa kaniyang mga anghel. Napag-usapan po natin yung kaniyang mga paniniwala sa tinatawag na mga kasulatan, na mga original na kasulatan. Kung may mga nagsilabas na mga kasulatan na hindi po mismo yung ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit po, masasabi natin, hindi po ito mula sa Allah, kundi ito ay mula sa katulad nating tao. Gawa-gawa, kumbaga. Opo, okay. May pangapat po na paniniwala ng mga Muslim o mga mananampalataya. Pangapat po ay ang paniniwala sa tinatawag na warusuli. Ibig sabihin, ang mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sugo po na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami. Napakarami. Sa Quran po ay mayroong binanggit sa banal na Quran na 25 na mga pangalan. 25 na mga pangalan ng mga propeta at mga sugo. Tandaan po natin, huwag natin kaligtaan, itong mga propeta at mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit po sa banal na Quran, sila yung sinasabi po natin na mga piling tao dahil mga sugo sila at mga propeta. At silang lahat ay lahat po mga ganap na Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagtataka minsan yung mga kausap po natin kapag nabanggit natin na lahat ng mga propeta at mga sugo ay mga piling tao at mga Muslim na sila. Kasama ron si Jesus. Kaya yung iba nakakapag-react agad. Paano nangyari na si Jesus ba ay Muslim? Opo, kasi yun ang totoo po dahil si Jesus ay kabilang sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya wala ni isang sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi Muslim. Wala po tayong mababasa sa mga kasulatan na may sugo na hindi siya Muslim. Kasi ang kahulugan ng Muslim, sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil ang mga propeta, mga sugo, ay sumusunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila yung mga Muslim. At ang kanilang hawak-hawak at dala-dala na relihiyon ay walang iba kundi ang Islam. Dahil walang nagsugo po sa kanila, maliban lang kay Allah. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ibibigay na relihiyon na pananampalataya o batas, maliban lamang sa Islam. Kaya uniform po ang mga propeta at mga sugo, silang lahat ay mga Muslim at ang kanilang dala-dala na relihiyon ay pananampalatayang Islam. Pati si Jesus po, kaso lang nabago. Nung kapanahunan ni Jesus po, doon po natin makikita na talagang ang kanyang mga disipulo, mga tagasunod, ay kinikilala po siya bilang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ni isa sa kanilang sumamba. Kasi yun ang paniniwala nila na totoo na si propeta Jesus ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangyari lang nung lumipas ng panahon nang si inaakyat, subhanallah, saka na lang nagkaroon po ng kung saan ibang paniniwala. Na kung tutusin, hanggang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakahuling sugod propeta ng Allah, na kung saan ang dala-dala niya rin ay pananampalatayang Islam. Parehas po sila. Nabago lang po yan sa may mga tao na kung saan binago po nila yung katuruan. Katulad ngayon, naniniwala po sila sa tinatawag na kanilang Biblia, na ito daw ay salita ng tunay na Diyos. Sa katunayan, ang tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga original na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at sugo. Si Jesus po ang ipinadala sa kanila, tinatawag na Al-Injil, Ebanghelyo. Hindi yung Biblia po. Opo. Dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nangawala ang mga original na kasulatan, kaya ipinahayag ang banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinalik ang mga naunang kasulatan na kasi mga nawala yun. Kaya dito po natin, kumbaga, mababasa sa tinatawag na banal na Quran. Kaya lahat ng mga tao, wala po silang dapat sundin na batas maliban lamang sa Islam, maliban lamang sa Quran. Kung may nagsasabi na hindi, yung kanilang pinangawakan, yun ang tama rin, yun ang kumbaga pinagutos, hindi. Banal na Quran lamang na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin sundin. Kasi ang Quran, ito'y pangkalahatan. Ito ay pinadala bilang ito ay gamot. Ito ay gamot at habag sa lahat ng mga tao. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Ipinahayag ang banal na Quran na kung saan ito ay gamot sa mga iba't ibang uri ng mga karamdaman sa puso. Opo. At saka sa labas, kung ano mga masasama, ito'y gagamutan po niya. At gagawin niyang puro mabuti. At ito'y habag sa lahat ng mga tinatawag na sangkatauhan. Kaya kung sino man ang tumanggap sa banal na Quran at isabuhay niya ang banal na Quran, tiyak po na siya ay mapapabilang sa mga taong magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan po pagdating po sa kabilang buhay. Opo, okay. Yun ay pang-apat, ha? Paniwalan po natin ang mga sugo at mga propeta. At hindi po sila magkakaiba. Lahat po sila ay mamahalin natin, gagalangin po natin. Kaso lang, may mga panapanahon po sila kung saan sila ipinadala sa kanilang kapanahunan. At ang kapanahunan po nila, doon po nararapat na kung doon ka sa kanilang kapanahunan, ay susundin mo kung ano ang ipinarating at dala-dala ng propeta at sugo na ipinadala sa iyo. Tayo po ang ipinadala sa atin na huling sugo at propeta ay walang iba kundi si Muhammad. Kaya si Muhammad po, siya yung nararapat na bukod sa mamahalin po natin at gagalangin po natin, susundin po natin kung ano ang dala-dala ni na mensahe. Dahil hindi po magiging Muslim tayo na ganap, mananampalataya, kung hindi po natin sundin ang pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulitin natin po.
Ang tungkulin natin po sa lahat ng mga propeta at mga sugo ay paniwalan po sila na ipinadala sila ng Allah at sugo sila ng Allah. Mamahalin natin po sila at gagalangin natin po sila. Pero pagdating sa mga pamamaraan ng mga pagsamba o mga gawain po, hindi po sila yung ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala nating susundin. Sino po? Nandyan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi po siya bago, hindi siya basta-basta. Kaya nararapat po na aalamin natin kung ano ang mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsagawa sa mga iba't ibang mga pagsamba. Kailangan malaman po natin kasi hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsamba kundi naayon sa mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, bukod sa paniniwala natin sa mga propeta at mga sugo na mga nauna at si Muhammad, pero ang susundin po natin na pamamaraan ay ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo po, nung nagsyahada po tayo, nung tayo tumanggap ng Islam, di ba? Nagsaksi po tayo na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin, malibang kay Allah. At si Muhammad ay sinaksan po natin na huling sugat propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Hindi na sinama lahat ng mga propeta at mga sugo. Naniniwala lang tayo sa kanila, pero yung sa pamamaraan, si propeta pa rin ang ating susundin. Kaya ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Nandyan na si Muhammad na aming ginawang pinakamagandang halimbawa na inyong dapat sundin sa lahat ng mga pamamaraan. Kaya kung magdarasal po tayo, mag-aayon na po tayo, magsasagawa tayo ng umrah, magsasagawa ng hajj, lahat ng mga uri ng mga pagsamba natin gagawin, kinakailangan pa rin natin titingnan kung ano ang pamamaraan ng Propeta Muhammad nang gawin po niya yung isang pagsamba. Dahil kapag hindi po natin ginawa yung gawain na naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito hindi tatanggapin ni Allah at ibabalik po sa atin. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kung sino man ang gumawa ng mga pagsamba, mga gawain na hindi naayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po tatanggapin at ibabalik sa kanya. Kaya ang pag-aaral po, paghanap ng kaalaman ay kailangan tuloy-tuloy yan. Kasama yan sa pag-aaralan po natin, aalamin po ang mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mayroon tinatanong, talambuhay, siratun nabi. Mga, kumbaga, kwento ng propeta ng siya'y, kumbaga, namuhay dito sa ibabaw ng lupa. So, ibig sabihin, ulitin natin po, ang pang-apat na paniniwala ay maniwala po tayo sa tinatawag na mga propeta at sugo. Okay, pang-lima, bibilisan ko po kasi mayroon akong natitira na 4 minutes kasi hanggang 30 minutes pala yung pag-aaral po sa Sunday. Ang pang-lima po ay maniwala po tayo sa tinatawag na kabilang buhay. Amantu bil yawmil akhir. Ibig sabihin, maniniwala po tayo na mayroon tayong kabilang buhay na kung saan inihintay niya tayo. At sigurado na doon tayo, kumbaga, tutungo. Lahat ng mga nilikat. Kaya sinasabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na paano kayo sumasalungat, paano kayo hindi naniniwala sa Allah na samantala dati-rati wala kayo sa mundo, tapos binigyan kayo ng buhay, ngayon naging tao kayo na muhay dito sa ibabaw ng lupat. At may darating na araw na babayin tayo ng buhay. At bubuhayin muli tayo sa kabilang buhay. At doon tayo po iipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Thumma ahyakum thumma amwat. Ibig sabihin, pag dati-rati wala tayo, binigyan tayo ng buhay, namuhay tayo sa mundo, at namatay na tayo, at ipunin tayo sa wailay turjaon. Ibig sabihin, lahat tayo matutungo po sa tinatawag na kabilang buhay. Dapat po tayo maniwala na may kabilang buhay. Alam niyo po, ang kabilang buhay, doon po natin malalasapan yung ganap na katarungan. Yung ganap na, kumbaga, katarungan sa kabilang buhay. Hindi katulad dito sa mundo. Tingnan niyo sa mundo. May mga nagkukorte, kahit na si may katarungan, kahit si mananalo, pero hindi pa rin niya nakukuha yung, kumbaga, katarungan po niya, karapatan po niya. Minsan natatalo pa. Kasi may mga judge, may mga attorney na minsan may mga personal yan. Kahit na
yung kanilang tauhan ay malinaw na nandadaya, tinutulungan pa rin nila. Bakit? Kasi siyempre mayroon silang personal. Di ba? Kaya hindi po lahat ng mga mabubuting tao ay nabibigyan ng biyaya. At hindi lahat ng mga taong mga masasama ay napaparusahan. Pag mayaman ka, malaki kang pamilya, nakagawa ka ng masama, hindi ka napaparusahan dahil siyempre hindi ka, sabi nga nila, kasya sa kulungan. Kasi malaking pamilya at mayaman. Ito yung mundo na minsan hindi mo makukuha yung katarungan. Pero kaya may kabilang buhay dahil doon po ibibigay ng Allah ang ganap na katarungan. Kasi ang magbibigay ng hatol, sino po? Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah ay wala siyang personal. Wala siyang personal na, okay, tulad ng attorney na may bibigay na pera at kukunin din. Wala pong personal. Ang tagapaglikha ang tunay na tagapagbigay ng lahat. Kaya magbibigay siya ng tamang o katarungan. Kaya si Allah ang tunay na makatarungan sa lahat. Kaya kung sino po yung nakakarapat dapat na sa paraiso, papasok sa paraiso. Sino yung karapat dapat papasok sa impyerno, papasok yan sa impyerno. Kaya may kabilang buhay dahil doon natin po malalasapan po, matitikman, matatamo ang ganap na makatarungan. At saka kung tayo po ay, kung walang kabilang buhay, paano? Ibig sabihin, nagsumika po tayo, sumamba sa Allah, naniwala kay Allah, pagkatapos pagdating sa kabilang buhay, walang paraiso. Samantala itong namuhay rito sa mundo na puro kalukuhan ang ginagawa, pagdating sa kabilang buhay, hindi mapaparusahan kasi walang impyerno. Kaya po may kabilang buhay, may paraiso at saka may impyerno para bigyan ng ganap ng mga resulta kung anong mga ginawa ng tao. Kaya ito yung paghahandaan po natin ng kabilang buhay. Dahil may araw tayo na tayo ay magsisibalik lahat sa kabilang buhay. Pang-anim po, dito ko natatapusin ay ang tinatawag na tadhana o nakatakda. Ito yung sinasabi. Na maniwala tayo sa wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Maniwala po tayo sa mga khair, mga mabubuti na mga nakatakda at mga masasama na mga nakatakda. Halimbawa, may nangyari sa atin. Okay, naksidente yung sasakyan. Kasama ka roon. Yung iba, muwari na nalumpo, o anong nangyari sa kanya, nasaktan. Yung iba, hindi. Ang mga ito, lahat po nakatakda. Ibig sabihin, tanggapin po natin dahil yun ang nakatakda para sa kanila. Ang nakatakda, isa ito sa tinitingnan sa isang mananampalataya kasi maraming na-failure po sa paniniwala sa nakatakda. Bakit? Kasi yung mga iba, may sinisisi. Kung hindi nito ginawa, hindi mangyari sa kanya. O kung hindi siya lumabas, hindi naman siya mamamatay. Hindi siya mababaril. Di ba? Kung hindi niya ginawa, hindi siya matatanggal. Iyon po, kung tutusin po, ito yung mga nakatakda. Para po hindi magkaroon ng problema at magsisiyan, tanggapin natin kung anong mangyari, ito ay nakatagda sa atin. Masama man o mabuti. Opo, kasi yan ang dapat tinatanggap ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng, kumbaga nagsasabi na, hindi, parang yung bang pagsisisi, may sisinisi. Wala po yan sa pananampalataya Islam. So, tanggapin po natin kung anong mga nangyayari dahil yan ang nakatagda na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Para po maiwasan yung pagsasabi na may taong sinisisi po natin. Dahil sa kanyang ginawa, kaya nangyari po ito. So hindi po yan magaganap na tayo mananampalataya sa Allah kapag hindi natin tinatanggap ang mga nakatagda o mga, kumbaga, nangyayari sa ating pong, kumbaga, kapaligiran. Opo. O, ulitin natin po at 6 na pananampalataya sa Allah na kailangan maging matatag po tayo dyan. Paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga original na kasulatan at paniniwala sa kanyang mga propeta at sugo at paniniwala sa kabilang buhay at pang-anim, paniniwala sa tinatawag na mga nakatakda. Opo. So sana po mayroon tayong napulot na aral. Inshallah po ay sa susunod ating magiging paksa kasi ito dalawa pong kumbaga ating binibigyan ng maikling lecture. Mayroon sa kabila, opo, na mga ano rin, isang sabihin po natin na grupo rin, tapos sumasabay sila sa atin kapag ganitong oras. Opo, mga hindi nag-English sa amin, pero ano pa rin, nag-English sa ibang Islamic center,
pero nagre-request po sila na sumasali po sila sa ating programa. So ibig sabihin, hindi lang kayo po ang nakikinig ngayon, pero po sa kabila yan. Sana po ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa susunod ating maging paksa, kasi may request po sila, ay patungkol po sa tinatawag na mga ipinagbabawal sa isang mananampalataya na hindi dapat gawin. Na ang gumagawa rito ay mga hindi mga Muslim. Mayroon silang kumbaga request na yan ang ating maging paksa sa susunod na sandipot. Naway, mayroon tayong napulot na aral sa aking pong binagi sa inyo. Hanggang dito po lamang dahil mayroon akong ibang programa. Maraming salamat sa inyo pong kumbaga pagkikinig at walang sawang pag-aati sa ating programa. Naway, tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ating mga oras. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan. Kung meron kayong katanungan